Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, July 10. And ang topic po natin for today is ano ang bagong langit at bagong lupa or new heavens and new earth. So, ang ating scripture for today po is Revelations chapter 21 verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. So, ano po ba talaga yung meaning ng new earth and new heaven? So, the new earth and the new heavens mean the world is being changed and renewed through Jesus Christ, not destroyed. It shows the old way of relating to God under the old covenant has ended and the new covenant has begun. This change is spiritual and covenantal, not physical. The fire and shaking are pictures of God's judgment and cleansing, not the end of the planet. It points to a restored world where God lives with His people and everything is made new under Christ's rule. So, ang ibig sabihin daw po nito ay hindi literal yung sa Revelations or yung text, yung ano bang tawag dito, nakalimutan, yung writing style ni John doon sa Revelations chapter 21 na kung saan hindi po talaga literal na masusunog ang mundo at masusunog ang creation, kundi the world will be cleansed, the heaven will be cleansed dahil nga po sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo para po lahat tayong mga tao ay ma-redeem. Sabihin, gagawin na po tayong perfect ng ating Panginoon where hindi na tayo magkakasala at i-accept natin tuli ang ating Panginoong Jesucristo and makakasama po natin ang ating Diyos habang buhay. And sa ating first teaching naman po is creation will be liberated, not obliterated. And second teaching naman po natin is creation will be renewed, not replaced. Ibig sabihin dahil nga po sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po ma-replace ang earth, pero tayo po ay papaguhin ng ating Panginoon or renewed creature or beings. Creation is now in the process of renewal. Ibig sabihin tayo po mga Christians na dapat pinapalaganap po natin ang salita po ng ating Panginoon para mas marami pa po tayong mga tao na may akay sa ating Panginoon at for them to truly know God and to make the world a better place. And application is believe that God is our restorer, not destroyer. Take care of God's creation. It is not in vain, and seek to understand the prophecies biblically. Ibig sabihin right interpretation sa mga text. And of course, ayun nga po sa application natin na believe that God is our restorer, not destroyer. Ibig sabihin, hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoon at hindi po tayo kagawa ng mali ng ating Panginoon kasi siya nga po ang ating creator. And we must trust God with everything, and yung mga prophecies nga po kailangan talaga na ma-interpret na maayos and to research and to study yung mga prophecies sa Bible kasi hindi talaga madaling intindihan ng tayo lang. So, ayun lang po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, July 10. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun po.